Naniniwala ka bang kayang magbago ng isang lalaki na mahilig sa babae at mahilig alam nyo na? Naniniwala ka bang kayang magsisi ng isang tao na alipin na ng pagnanasa at laman? Atin pong tunghayan ang isang kwento ng isang self-proclaimed babaero, playboy, na si George. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga pagkakataon na tayo ay nagiging alipin ng isang bagay. May alipin ng salapi, may alipin ng sugal, at meron rin namang mga katulad ko na alipin ng pagnanasa at bulong ng laman. Dear Mama Mia, isa pong magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo Mama Mia at sa iyong mga tagapakinig nitong iyong napakagandang programa. Isa po akong lalaking mahal ang lahat ng babaeng aking nakasalamuha. Mahal sa kasabihan na gusto kong matikman, gusto kong maikama, pero wala po akong minahal ng totoo. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang George. Isa po akong lalaking merong magandang trabaho. May itsura naman ako, hindi lang dahil yun ang sabi ng nanay ko sa akin, kundi alam kong yun talaga ang totoo. Mula high school, lahat po ata ng babae ay nagkakagusto sa akin. Ngitian ko lamang at pansinin ko lamang ay alam kong buo na ang araw nila. Kaya bata pa lamang ako, alam ko nang may itsura ako, Mama Mia. Galing din ako sa isang pamilya na hindi naman po mahirap. Yung sakto lamang. May pera ako dahil may trabaho na. May charm at isa pa, may kotse. Higit sa lahat, meron po akong record ng napakaraming babaeng dumaan sa aking buhay at mga kamay. Hindi ko alam, Mama Mia, kung dapat ko bang ipagmalaki o ikahiya ang katotohanan ito. Ang alam ko lamang sa bawat babaeng minahal ko, may iniwang puwang na hindi ko po maipaliwanag. Hindi po ito palusot lamang, Mama Mia, ha. Baka akalain nyo, nagpapalusot lamang ako para inyong kaawaan at bigyan ng inyong simpatsya. Mama Mia, hanggang sa dumating ang isang babae sa buhay ko. At huli na noong na-realize ko na siya na pala ang gusto kong tumigil o pumigil sa mga laro ko. Huli na nung na-realize ko na siya na pala ang gusto kong makasama hanggang huli. Pero tulad ng ibang laro, lahat po ay may katapusan. Ang tanong na lang, Mama Mia, sino nga ba ang nanalo sa larong ito? Ako ba? O ako rin ang talo sa huli? Mama Mia, bata pa lamang ako, natuto na po akong umarte. Hindi sa stage, kundi sa totoong buhay talaga. Sabi ko, Mama Mia, na hindi naman mahirap ang aming pamilya. Sakto lang yung may kaya. Pero kahit na wala kaming problema pagdating sa pera at wala kaming problema kung may isasaing pa ba kami mamaya, isa naman pong malaking problema ang dumating sa pamilya namin. Broken family po kami. Umalis ang papa ko noong 7 taong gulang pa lamang ako. Hindi ko alam kung anong nangyari eksakto sa kanilang dalawa ni Mama. Basta ang alam ko, hindi na sila nagkasundo.
Basta ang alam ko isang araw, iba na ang sinamahan ng aking ama. Naiwan kami ni mama. Pero naman dahil sa mag-isa na lang siyang nagtataguyod sa akin, ay palagi pong wala ang nanay ko. Ang alam ko, Mama Mia, ay nagpapadala naman ang tatay ko pero ayaw po yung tanggapin ng aking ina. Siguro nga dahil sa ang aking ina ay medyo ma-pride. Siguro nga dahil iniisip niya na baka akalain ng ama ko na hindi niya kakayaning tumayong mag-isa. Kaya naman, Mama Mia, naging busy po ang mama ko sa pagtatrabaho. Naging busy din siya sa kanyang sariling pagod at syempre, alam ko ang totoo. Naging busy po siya sa kanyang nararamdamang lungkot. Kung wala po siyang trabaho, Mama Mia, ay nandun po siya sa kanyang sariling kwarto. Nakakulong at doon lamang pumupunta. Hindi na lumalabas kapag wala siyang pasok dahil mas gusto niya sigurong namnamin ang lungkot niya. Akala siguro ng aking ina, Mama Mia, na kapag nakapag-provide ka ay ayos na yon. Naging mabuti na siyang magulang. Kaya naman ako, Mama Mia, dun ko po natutunang gamitin ang aking mukha, ang mga ngiti ko, para lang makakuha ako ng atensyon. Pakiramdam ko kasi noon ay walang nagmamahal sa akin. Pakiramdam ko kasi noon ay walang taong handa akong tanggapin at handa akong damayan. Nag-iisa lang po pala akong anak ng aking mga magulang. Walang kapatid kaya walang kasama sa bahay. Dati-rati naaalala ko pa na iniiwan lang ako ng aking ina sa kanyang kaibigan. Doon, Mama Mia, ay may mga anak po ang kanyang kaibigan. Mga kalaro ko pero minsan ay hindi naman nila ako sinasali sa kanilang laro. Kulang na kulang ako sa pansin. Kaya naman, Mama Mia, nagpapapansin ako. Ginawa ko ang lahat para pansinin ako. Mula sa mga guru ko, sa mga kaklase, hanggang sa mga kaibigan ng mama ko. Hanggang sa mga friends niya. Doon nagpapapansin ako, lalo na kapag may okasyon at kasama ako ng mama ko. Minsan kinukurot pa ako sa aking tagiliran para raw manahimik ako at huwag magulo dahil nag-uusap yung mga matatanda. Pero syempre, Mama Mia, hindi ako pumapayag na ganon. Kailangang may pumansin sa akin. Dahil sa palangiti akong bata, laging sinasabi ng karamihan na ang cute-cute ko raw. Ang gwapo-gwapo ko raw. Napakapalangiti ko raw. Gusto ko ring nakikipag-usap dahil kulang nga ako sa kausap sa bahay. Kapag may gustong kumausap sa akin, Mama Mia, ay ihanda na niya ang sarili niya sa maghapong usapan. Natutunan ko rin noon, Mama Mia, yung pakiramdam na hinahanap-hanap ka. Natutunan ko rin yung mahalin. Napakasarap pala sa pakiramdam na may naghahanap sa'yo. Lalo na minsan na nagsimba kami ng mama ko. Uy, eto na ba ang anak mo, Tess? Naku, iho, hinanap kita nung nakaraan. Nagsimba ang mama mo, hindi ka naman niya kasama. Sana sa susunod sumama ka, ha? Siya nga pala, Tess, birthday ng kumpare mo sa susunod na araw. Sama mo tong gwapo mong anak, ha? Lagi kong naririnig yun mula sa mga kaibigan at kakilala ng mama ko. Bagay na siya namang nagpapalambot ng puso ko. Bagay na siyang lagi ko pong sinasabi na gusto kong maramdaman araw-araw. Iba kasi yung may gusto sa'yo, Mama Mia. Iba kasi yung may hahanap-hanap sa'yo. Mula elementarya ay palagi po akong sentro sa atensyon sa klase. Doon ko po nakukuha yung paghanga, yung
pakiramdam na kailangan ka. Lagi po akong Prince Charming sa klase namin. Kaya naman Mama Mia, nasabi ko sa unang bahagi ng sulat ko na ito na gwapo ako. Wala naman sigurong kukuhaning Prince Charming lagi sa kanyang klase kung hindi siya gwapo, di ba? Siyempre, alam kong gwapo ako, Mama Mia. Bata pa lamang ako ay performer na ako. Sa school, lagi po akong sumasali sa mga pageant. Kapag merong Mr. and Miss United Nation, ako po lagi ang sinasali ng teacher namin. Nananalo naman ako, Mama Mia. Hindi lang dahil sa ang mama ko ay malaki ang nilalagay sa mga sobre, kundi dahil napakarami talagang naglalagay dahil nakukyutan at natcha-charmingan sila sa akin. At mula noon ay naging sikat nga ako sa amin, Mama Mia. Gustong gusto ko yung pinapansin ako kahit sandali lang. Kahit pag sinungalingan ko ang sarili ko na may nangangailangan at may nagkakagusto sa presensya ko, lahat yun, Mama Mia. Parang ang pagpansin nila sa akin, parang ang paghahanap nila sa akin ay parang isang gasolina na siyang nagpapatakbo ng buhay ko noon. Hanggang sa nung high school ako, Mama Mia. Dito po ako unang nakaramdam ng ibang klase ng damdamin. Unang taon ko sa high school nang maranasan ko po ang tinatawag nilang seryosong ligawan. Siya nga pala, elementarya pa lang ako ay meron na akong tinatawag na girlfriend. Pero wala namang seryosong ligawan na nangyayari until nag-first year high school ako. Itago natin siya sa pangalang Karen. Kung ako ang Prince Charming sa classroom, Mama Mia, si Karen naman po ang naging muse sa klase. Si Karen ay galing po siya sa ibang school nung elementary. Hindi kami schoolmate nung elementarya at sa high school lang kami nagkakilala. Mama Mia, crush ng bayan po si Karen. Dahil nakita kong marami ang nagkakagusto sa kanya, parang nagkaroon tuloy ako ng interes na ligawan siya. Ang totoo niyan, hindi ko naman po ganun kagusto itong si Karen. Sure, maganda siya, totoo, tisay, mestiza. Kaya naman, naisip ko noon na ligawan siya para ipakita sa mga lalaking nagkakagusto sa kanya na hindi sila magtatagumpay laban sa akin. Na ako ang sasagutin ni Karen. Kahit hindi ako marunong na manligaw, Mama Mia, ay ginawa ko talaga ang lahat ng alam ko na mga old school style ng panliligaw, liban syempre sa pagdalaw sa bahay. Dahil alam ko namang hindi pa yun po pwede sa amin kasi nga masyado pa kaming bata at baka magalit ang mga magulang niya. Sa school ko siya nililigawan. Lagi ko siyang iningitian, pinapansin, at syempre binibigyan ng kung ano-ano. Mula sa mga binibili kong tsokolating mumurahin dahil sa baon ko, hanggang sa mga mumurahin ring bulaklak, lahat yun binigay ko kay Karen. At hindi naman ako binigo ni Karen, Mama Mia. Dahil nagtagumpay naman ako sa aking panliligaw sa kanya. Alam niyo ba kung gaano ako kagwapo? Sinagot lang naman ako ni Karen sa loob ng 2 linggo kong panliligaw sa kanya. Ganon, Mama Mia. Ganon kagwapo. Dahil agad-agad sinagot ng isang babaeng crush ng klase. Pero Mama Mia, hindi po ako nakontento kay Karen. Opo, meron po akong pakiramdam noon na para bang ang gwapo-gwapo ko, kinaiinggitan ako ng mga lalaki, nagugustuhan ako ng mga babae. Habang kami po ni Karen ay magkarelasyon niya, ay nanligaw po ako ng iba. Mama Mia, kung tutuusin, sa tingin ng marami, sapat at sobra nga naman si Karen.
Sapat dahil marami ang naghahabol sa kanya, sobra-sobra pa nga kung tutuusin. Pero Mama Mia, dahil natikman ko na ang mga labi noon ni Karen, inisip ko at na-curious ako bigla. Ganon din kaya ang lasa ng labi ng ibang babae? Oo, kakaibang curiosity ang pumasok noon sa utak ko. Na-curious ako kung iba't ibang flavor ba ang mga labi ng mga babae gaya ng may iba't ibang flavor na ng lip tint nung mga panahon na yon. Gusto kong maranasan kung ano pang pwedeng mangyari. Gusto kong maranasan kung anong pakiramdam kapag dalawa ang iyong syota. Mama Mia, masarap pala ang ganun. Masarap pala na meron kang dalawang syotang itinatago mo sa isa't isa. Ang syota ko na yon ay schoolmate ko. Sinabi ko sa kanya na si Karen ay tinutukso-tukso lang sa akin ng mga kaklase ko na hindi kami seryoso at sa kanya ako seryoso. Ewan ko ba kung bakit ang bilis maniwala ng mga babae dun sa school namin, Mama Mia. Kahit na iisang school lang kami, ay nagawa ko pong magloko. Nagawa ko pong magkaroon ng dalawang girlfriend at the same time. Mula noon ay para na po akong high sa pakiramdam na yon. Para po siyang ipinagbabawal na gamot. Parang ganun ang pakiramdam ng pagpapaibig ng maraming babae ng sabay-sabay. Opo, Mama Mia, hindi lang po si Karen at yung schoolmate namin, meron din akong nililigawan na kapitbahay namin. Meron din dun sa school ng pinsan ko. Ang sarap-sarap pala ng maraming naghahanap sa'yo. Ang sarap-sarap pala na maraming nagagalit kapag hindi ka nag-a-update. Yung hinahanap-hanap ka, ang sarap sa pakiramdam, nakaka-addict. Lalo na kapag walang ni isa sa kanila na nakakaalam. Kakaiba yung thrill na tinatago mo ang bawat isa sa kanila. Kakaiba yung thrill na binabudget mo yung oras mo para magkasya sa kanilang lahat. Kakaiba din yung thrill, Mama Mia, kung tutuusin na nararamdaman mo kapag malapit-lapit ka ng mahuli. At dahil doon ay mas lalo po akong ginanahan sa ginagawa kong kalokohan. Nang makapasok po ako sa isang university, Mama Mia, doon po ako tuluyang lumala at tuluyan ding lumaya. Iba't ibang organization ang sinasalihan ko. At sa iba't ibang organization na yon, syempre, iba't ibang babae din ang pinapaibig ko. May girlfriend ako sa college org. Meron rin sa isang dorm at may isa pa sa ibang campus sa hindi namin university, Mama Mia. 3 ang pinagsasabay-sabay ko sa iisang pagkakataon. Mama Mia, dun ko unang natutunang gumamit ng pinakamatinding script. Alam ko kung paano sila patawanin, paano sila pakiligin, paano sila paibigin. Pero Mama Mia, ang sa akin naman, wala po akong pinapangako na kahit na ano. Hindi ko sila pinapangakuan ng kahit na ano. Sinasabi ko lang na gusto ko sila. Totoo naman din yun eh. Gusto ko naman sila. Totoo yun. Pero walang pangako ng forever. Walang pangako na magtatapos ng kolehiyo, magiging mag-asawa, bubuo ng pamilya. Walang ganon. Klarong-klaro po sa akin noon, Mama Mia, na ako lang ang pwedeng hindi sumeryoso. Klarong-klaro sa akin noon na wala akong siseryosohin sa kanila. At kung may nasasaktan man, ang depensa ko lagi, hindi ko naman sinabi na tayo forever, di ba? Hindi ko naman sinabi na tayo na talaga hanggang huli.
Ganon ang palusot ko lagi. Ganon ang depensa ko dun sa mga babaeng magseseryoso na, magiging masyado ng clingy, at dun sa mga babaeng magde-demand na ng kung ano-ano. Mama Mia, kahit na hirap ako sa totoo lang na balansehin ang oras ko, ay hindi naman din po ako nabuko. May mga pagkakataong muntik na, pero nakakalusot pa rin. Hanggang sa nakapagtapos na nga ako ng college. Dito Mama Mia, nagkaroon ako ng unang seryosong girlfriend na halos tumino ako sa kanya. Siya nga po pala Mama Mia. Third year high school ako nung maumpisahan kong makatikim ng putahe na ginawa ng Diyos. Ng putahe ni Eva. Opo, third year high school ako nung nawala ng tuluyan ang kainosentihan ko sa mundo. At pagkatapos ng unang beses na may natikman ako, ay para po akong naadik sa bagay na yon. Mas lalo po akong naging malala nung college. Buti na lang at alam ko na noon ang proteksyon para hindi ako makadisgrasya at lalong hindi ako madisgrasya kung may sakit ang makakasama ko sa kama. Oo, Mama Mia, gumagamit po ako ng proteksyon alang-alang sa sarili ko. At nung tapos na nga ako ng college ay nagkaroon ako ng girlfriend na muntik nang magpahinto sa akin sa aking mga kalokohan. Mama Mia, itago natin siya sa pangalang Monique. Si Monique ay kakaiba sa mga babaeng nakilala at nakasama ko mula high school hanggang college. Working student po si Monique. Matalino siya at may pangarap. Nakilala ko siya dahil pinsan siya ng isa kong kabarkada. Mama Mia, nung nakita ko si Monique ay nasabi ko sa sarili kong ang ganda naman niya at ang sipag-sipag pa. Kung tutuusin, perpekto na sa mata ng karamihan. Kaya naman dahil nakita kong napakamahinhin ni Monique, naisip ko noon na ligawan siya. Hindi rin naman niya ako binigo pero klinaro niya ang lahat sa akin. Hindi raw muna siya magseseryoso masyado sa pagkikipagrelasyon. Dahil hindi katulad ko, siya ay nag-aaral pa at nagtatrabaho pa habang nag-aaral. Kaya sinabi niya sa akin na hindi raw niya mabibigay ng buo sa akin ang kanyang sarili. Pati na rin ang kanyang oras at atensyon dahil may pangarap pa siyang pilit na binubuo at pilit na inaabot. Ewan ko pero sadyang na-challenge ako noon kay Monique. Sadyang naisip ko noon Mama Mia, may mga babae palang ganito na parang immune yata sa charm ko na ayaw akong pagbigyan sa lahat ng gusto ko. Aaminin ko Mama Mia na halos hindi ko po magalaw noon si Monique. Sa bawat pagkakataon na sinusubukan ko po na may mangyari sa aming dalawa, ay lagi po siyang maraming palusot. Kesyo may trabaho pa siya at kailangan na niyang umalis. Kesyo kikitain pa niya ang kagrupo niya sa kanilang project. Kesyo may klase pa siya at kung ano-ano pang kesyo na yan. Lumipas ng 2 buwan ng aming relasyon pero hanggang momol at kiss lang talaga kami. Nanibago ako noon Mama Mia. Dahil dati-rati naman wala pang first monthsary ay nakukuha ko na halos lahat ng aking mga nagiging babae. Pero iba po itong si Monique. Kaya naman Mama Mia naisip kong baka iniisip ni Monique na hindi ako seryoso sa kanya. So ayun, pinakilala ko na siya kay Mama. Siya ang kauna-unahang babaeng pinakilala ko sa aking ina. Kauna-unahang babae na masasabi kong sineryoso ko talaga Mama Mia. At nung pinakilala ko si Monique sa mama ko, ay nakita ko po ang kakaibang tuwa at sigla sa kanyang mata. Salamat Salamat George dahil
Dahil pinakita mo sa akin na seryoso ka. Kahit pwede ka namang maghanap ng babaeng katulad mo, yung may trabaho na, yung successful na. Bakit sa akin pa talaga? Wala naman akong magagawa. Ikaw ang hinahanap-hanap nito eh. Sabi ko, sabay turo ng dibdib ko. Kinilig noon si Monique, Mama Mia. At nung gabing yun, pagkatapos namin sa bahay, pagkatapos ko siyang pinakilala sa aking ina, ay hinatid ko siya papunta sa kanyang boarding house. Gusto mong pumasok? Tanong niya sa akin. Isang tanong na nagkapagpadiwang sa lahat ng ugat ko sa katawan, Mama Mia. Para pong nagkaroon agad ng party ang mga ugat ko. Kasi pakiramdam ko, ibang level na to eh. Siya na mismo ang nag-alok sa akin na pumasok sa kaniyang boarding house. Wag na, baka makaistorbo pa ako dyan sa mga ka-boardmates mo. Sabi ko sa kanya. Wala naman sila eh. Alam mo naman na sem break, di ba? Kaya nagsiuwian sila sa kanilang probinsya. Ako lang ang nanatili dito dahil may trabaho pa ako. Mama Mia, hindi ko pinahalata sa kanyang atat na akong pumasok sa mga oras na yon. Sigurado ka bang ayos lang sa landlady mo? Tanong ko. Hindi, pero alam ko tulog na rin yon. Matanda na kasi yun, maagang natutulog. Bakit? Ayaw mo bang pumasok ha, George? Mama Mia, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na yon. Pumasok na ako sa boarding house na tinutuluyan ni Monique. Nung makapasok ako, syempre pa gentleman pa kunwari. Saan ako pwedeng umupo? Tanong ko dahil wala akong nakikitang upuan doon kundi 2 double deck na kama lamang. Dito kasi ang kama ko eh. Sabi niya at umupo ako. Sandali lang George ha, babalik ako. Lumabas siya Mama Mia, may dala siyang sabon ata yun tapos tuwalya. Bakit niya ako pinaghihintay dito? May binabalak kaya si Monique sa akin? Mama Mia, nag-antay ako ng halos 10 minuto. Pagdating ni Monique ay tanging tuwalya lamang ang suot niya. George, alam kong matagal mo na tong gusto. Sa araw na to, pinatunayan mo sa akin na seryoso ka. Kaya naman, okay na ako George. Payag na akong may mangyari sa atin. Pagkatapos niyang sabihin yon ay sinadya niyang ilaglag ang tuwalya sa kanyang paanan. Halos lumuwa noon ng mga mata ko, Mama Mia. Hindi naman si Monique ang unang babaeng naghubad sa aking harapan. Pero siya po kasi ang babaeng matagal kong tinrabaho pero hindi ko magawa-gawang makuha. Siya na ang kusang lumapit sa akin. Kusa niyang ikinawit ang kaniyang mga kamay sa aking leeg habang nakatayo sa aking harapan. Nasa harap ko ang 2 magagandang cocomelon niya, Mama Mia. At hindi na nga ako nakapagpigil pa noon. Siyempre, yun naman talaga ang punot dulo kung bakit ko pinakilala si Monique sa mama ko. Oo, nang gabing yun ay may nangyari sa aming 2. Nang gabing yun, Mama Mia, ay akin pong natutunan na kapag may gusto ka, konting tiyaga at konting sakripisyo lamang, makukuha mo rin talaga ito. Nang gabing yun ay napuno ng halinghing ang kwartong iyon ni Monique. Pagkatapos na may nangyari sa amin ay agad akong nagpaalam sa kanya. Nirason ko sa kanya, Mama Mia, na baka mahuli kami ng landlady niya at baka magsumbong pa ito sa pinsan niya na kabarkada ko. Mahirap na. Pinagbantaan kasi ako noon ng kabarkada ko na wag ko raw sasaktan ng pinsan niya, Mama Mia. Nang makauwi ako sa amin ay ngiting tagumpay ang nasa loob-loob ko. At mula nga sa araw na yon, halos araw-araw nang may nangyayari sa amin ni Monique.
Sa bawat pagkakataong nagkikita kami, hindi na po kami nagdi-date sa labas, kundi sa isang motel o di kaya naman sa boarding house niya o sa bahay namin kapag wala ang mama ko. Ganon ang naging sistema namin at tumagal rin ng halos 1 taon na ganon kaming dalawa ni Monique. Pero Mama Mia, kahit na satisfied naman ako kay Monique pagdating sa kama, at kahit pa sabihin nating mahal ko naman talaga siya, ay hindi ko pa rin talaga napipigilan noon ang sarili ko. Para pong naging sakit na sa akin ang pagiging babaero ko. May mga naging ka-fling din ako na office mates ko, Mama Mia. Minsan, mga nakikilala ko lang sa bar o kung ano-ano pa man. One time lang naman, 1 beses na pagniniig, kinabukasan wala nang pansinan. Ganun lang. Pero Mama Mia, hindi ko alam na posible rin palang makasira ang ganong mga casual thing sa isang relasyon. One time, ay nakaabot po kay Monique ang mga kalokohan ko. Nalaman po niya ang mga pinaggagawa ko dahil sinabi ito ng pinsan niyang kabarkada ko rin mismo. Nahuli kasi ako ng pinsan niya na may kahalikang babae sa bar at dinala ko pa talaga ito sa motel. Kinabukasan ay ang magang-magang mga mata ni Monique ang sumalubong sa akin. Lance, iyak siya ng iyak, Mama Mia. Bakit mo to ginagawa? Bakit mo ginagawa to sa akin? Ano pa bang kulang, Lance? Binigay ko naman na lahat, 'di ba? Akala ko seryoso ka na sa akin. Akala ko iba ka sa lahat ng mga lalaki diyan. Pero katulad ka rin pala nila, Lance. Hindi ako makasagot noon, Mama Mia. Hindi ako makasagot at hindi ko rin naman talaga alam ang sagot. Hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit ganito ako. Kung bakit hindi ako makukontento. Kung bakit parang may kati sa katawan ko na hindi mawala kahit anong kamot ko pa. At dahil doon, Mama Mia, dahil doon ay naghiwalay kaming dalawa ni Monique. Humingi ako ng tawad sa kanya pero hindi na niya ako binigyan pa ng pagkakataon. Sabi niya, baka raw hindi na niya kayanin kapag saktan ko pa siya sa pangalawang pagkakataon. At isa pa, Mama Mia, sinabihan na raw siya ng pinsan niya na wag nang bumalik sa akin. Dahil kapag nagkataon, tapos sinaktan ko siya ulit, ay kami na raw ng pinsan niya na kabarkada ko ang magpapang-abot. Hindi raw talaga ako sasantuhin ng kanyang pinsan kapag naulit pa ang ginawa ko. Kaya pinili ni Monique na maghiwalay na lang kaming dalawa. Ako naman nung mga panahon na yon, syempre medyo nakonsensya po ako. Sinabi ko nun sa sarili kong papakawalan ko na lang si Monique kesa sasaktan ko pa siya. Kaya naghiwalay talaga kaming dalawa, Mama Mia. Pero kung sasabihin yung nagbago ako dahil kay Monique, hindi po. Ang totoo niyan, nagbago lang ako ng target. Habang tumatanda ako ay nagle-level up din ang mga target ko, Mama Mia. Dati, mga estudyante lamang. Dati, mga kolehiyala lamang. Hanggang sa nung palapit na ng palapit ang 30th birthday ko, ay lumipat na ako sa mas mga malalaking target. Mga boss, kliyente, mga modelo. May mga babaeng mas matanda sa akin. May mga babaeng mayayaman na may asawa na. Mas naging mapanganib ako. Mas naging mapangahas dahil mas nagiging exciting ang pakiramdam ko. Mama Mia, pinipili ko po lagi kung saan ako mas ma-excite. Pinipili ko po lagi kung saan matitrigger ang thrill na nararamdaman ko. Parang adik na ako noon sa pathrill, Mama Mia. Na-addict ako sa pa-secret.
Na-addict ako, in short, sa mga bawal. Wala namang mga relasyong nangyayari. Wala namang seryosohan. Pero may mga pagsasama sa kama. May mga pagniniig na hindi dapat nangyayari. Mama Mia, may isang taon pa na 4 ang naging girlfriends ko ng sabay-sabay. Isang taga Quezon City, isang taga Makati, isang taga Alabang at isang taga Pampanga. Ganon ang tinik ko pagdating sa chicks. Dahil malalayo sila sa isa't isa, lahat ay walang kaalam-alam na nag-e-exist sila at the same time sa buhay ko. Lahat sila akala nila sila lang. Lahat sila akala nila pinagpala sila sa babaeng lahat dahil sila lang ang natatanging nilalang sa buhay ko. At ako, syempre, sa tinagal-tagal ko ba naman sa bisyong to, naging expert na ako. Naging master sa pagpaplano ng oras, pagbibigay ng excuses, at paggawa at pagpanday ng kasinungalingan. Mama Mia, may mga planong araw para sa mga babaeng ito. May mga planong dates din. Minsan nga, dinadala ko sila sa kung saan-saang lugar. At dahil ang iba sa kanila ay mas mayayaman sa akin, syempre meron din akong mga nakukuhang mga material na bagay. Pero hindi naman po yun ang naging motivation ko para ipagpatuloy ang ganito. Kundi yung thrill, Mama Mia. Yung takot na kapag magkasama kaming dalawa ay may makikita siyang parang kamukha ng sasakyan ng asawa niya. Yun ang inaasam-asam kong damdamin noon. Pero Mama Mia, hindi naman po ako magsisinungaling. Kapag mag-isa lang ako, kapag nasa kama ako at walang kasama, tinatanong ko ang sarili ko, ano ba talaga ang habol ko? Alam ko naman na hindi pera dahil meron naman ako nun. Pagmamahal nga ba o validation mula sa ibang tao? Hindi ko alam noon kung ano ba talaga. O baka ayoko lang talagang harapin ng totoo. May pangangailangan ba ako sa validation o sadyang masama lang talaga akong lalaki? Yun ang paulit-ulit na dumadating sa isipan ko, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang isang babaeng naging rason kung bakit ginusto ko ng may pagbabago sa aking buhay. Dumating si Aya isang araw, Mama Mia. Gaya ng mga eksena sa pelikula ay nakilala ko siya sa isang mall habang naghahanap ako ng pabango. Tanong kasi ako ng tanong noon sa isang sales lady doon. Nagpapakyut pa ako sa kanya pero dahil may mas mayaman siyang kliyente at siguro suki na yun, ayun ang inuna niya. Hindi niya sinagot ang tanong ko hanggang sa may isang babaeng mula sa likuran ko ang sumagot sa mga tanong ko kung alin doon ang pinakamabango. Regalo mo ba sa girlfriend mo? Tanong niya. Nang lingunin ko siya, Mama Mia, ay namangha ako sa babaeng nasa aking harapan. Kulot na mahaba ang itim niyang buhok. Hindi yung kulot na buhaghag pero kulot na alagang-alaga, Mama Mia. Maliit ang kanyang mukha. Matangos ang kanyang ilong. Simple ang kanyang ganda pero dahil nakabistida siya nung araw na yon, pakiramdam ko ay nakakita ako ng isang anghel na bumaba sa lupa. Namangha ako at halos hindi makapagsalita. Natulala ako sa kanya. Sorry ha, ako na ang sumagot. Kanina ka pa kasi tanong ng tanong, sabi niya at ngumiti pa sa akin. Kitang-kita ako tuloy ang pantay-pantay niyang mga ngipin. Ang ganda niya, sabi ko sa sarili ko.
Aalis na sana siya pero bigla ko siyang pinigilan. Sorry, may gagawin ka pa ba? Pwede bang tulungan mo muna akong maghanap ng mabango para sa babae dito? Para sa girlfriend mo, no? Bakit hindi mo ba alam kung anong perfume niya? O baka ayaw mo ng bango niya o amoy niya? Hindi para sa girlfriend ko. Para sa mama ko. Regalo ko lang. Magbi-birthday na mama mo? Hindi, malayo pa pero ganun kasi talaga ako eh. Lagi kong pinapakita ang appreciation ko sa mama ko. Sa sinabi kong yon ay parang kumislap ang kanyang mga mata. Talaga ba? Alam mo, ganun din ako. Close na close kasi ako sa mama ko dahil single mother lang siya. Lumaki akong walang ama. Ganun ba? Pareho pala tayo. Ako iniwan ako ng tatay ko, 7 years old pa ako eh. Ikaw? Iniwan ng mama ko nang nabuntis siya sa akin kaya hindi ko na nakita kailanman ang papa ko. Ganun ba? Meron pala tayong pagkakapareho. Okay, at dahil dyan, tutulungan kitang pumili. Amuyin mo to, sabi niya sabay abot ng kanyang kamay sa akin. Mama Mia, halos nakakaliyo ang bango na yon. Ang bango-bango halos abot sa buong sistema ng katawan ko. Ang bango naman ito. Yan, eto yan, sabi niya sabay turo ng pabango niya. Dito ka rin ba bumibili ng pabango mo? Oo, actually, kababayad ko lang eh nung marinig kitang tanong ng tanong pero hindi naman pinapansin ng sales lady. Sabi niya habang nakangiti. Binili ko ang pabangong yun. Actually, Mama Mia, ang pabango na yun, dapat ay regalo ko sana sa isa sa mga girlfriends ko, yung taga-Alabang, dahil yun ang magbe-birthday. Pero nawala silang lahat noon sa utak ko nung makita ko nga si Aya. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Bakit? Kasi pakiramdam ko parang pinagtagpo tayo ng tadhana eh. Naniniwala ka ba doon? Seryoso kong tanong at nagpapakyut pa talaga ako noon sa kanya. Ewan. Sige na, ako nga pala si George. Ako si Aya. Aya, kung hindi ka busy, pwede bang ayain kitang magmerienda? Bilang pasasalamat ko na lang sa'yo sa pagtulong mo sa akin sa paghahanap nitong pabango. Hindi ko alam eh. Sige na please. Pumayag naman siya, Mama Mia. Habang nagmemeryenda kami, ay marami kaming napagkwentuhan. Napakasaya niyang kausap. Simple siya pero napaka-elegante. Mahinin din siya, Mama Mia, kaya pala mahilig siya sa mga bestida. Mama Mia, nalaman ko na meron palang nagugustuhan si Aya. Nakita ko kasi nung nag-chat ang isang tao na kakaiba ang kanyang ngiti. Nung nalaman kong hindi ako papasa sa kanya dahil may iba siyang gusto, ay para pong nagkaroon ng challenge sa puso ko. Tinanong ko siya kung sino yung nag-chat. Bakit parang naging masaya naman ata siya masyado at parang kinikilig pa ang itsura niya. Hindi na siya nag-atubiling magkwento sa akin tungkol dun sa kanyang napupusuan. Nakita kong magkaiba kami nung lalaki. Pinakita niya sa akin yung picture. Simple lamang yun, hindi kagwapuhan. Malayong malayo sa simpatikong katulad ko. Kaya naman naisipan ko noon, Mama Mia, na ipupurso ko si Aya. Mas lalo akong nagpursigi sa kanya. Kinuha ko ang cellphone number niya. Pagkatapos noon ay lagi ko na siyang chine-check at tinitext. Kinuha ko rin ang loob niya, Mama Mia, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya tungkol sa mga nanay namin. Dahil nga idol at hero ni Aya ang nanay niya, yun ang kanyang kahinaan, Mama Mia. Tinatanong ko siya tungkol sa nanay niya, tinutulungan ko siyang magluto ng kung anumang mga recipe.
At dahil doon, unti-unti ko pong nakuha ang loob ni Aya. Mama Mia, may kakaiba kay Aya. Hindi siya demanding, hindi siya selosa. Pero naramdaman ko po na may gusto na siya sa akin. Hanggang sa niligawan ko na nga siya at sinagot na niya ako. Wala siyang mga demand sa akin, hindi gaya ng mga nagiging girlfriends ko, kahit pa sabihin nating sa umpisa ay sinasabi kong dapat hindi kami nagkukumit ng malalim. Kay Aya, wala po akong ganong kondisyon pero ganun po niya akong tratuhin. Walang demands, walang selos. Pero kahit na hindi siya selosa, ay naramdaman ko namang mahal niya ako. Totoo ang pagmamahal na yon at buo. Mama Mia, dun ako sa unang pagkakataon natakot. Paano kung siya na yung tama, pero hindi na ako marunong maging tapat? Paano kung siya na yung the one, pero hindi ko na magawang maging right one para sa kanya? Dahil sa minahal ko na talaga si Aya ay pinilit kong itama ang aking sarili. Umiiwas na ako sa mga dati kong gawain. Nag-unfriend ako ng maraming babae sa social media accounts ko. Nag-delete ako ng maraming numero ng babae. Mama Mia, nang block din ako ng mga numero ng babae at nang ghost ako ng mga nakaka-fling ko. Pero gaya nga ng dati, kapag bisyo, hindi mo talaga basta-basta maiiwan. Kapag bisyo, hindi mo talaga basta-bastang matatapos. Lalo na kapag likas kang mahina sa bisyo na yon. Kapag yun talaga ang likas mong kahinaan, babalik at babalik ka talaga dito. Mama Mia, sa ilang buwan na pinipilit ko pong baguhin ang sarili ko para kay Aya, ay may pagkakataon pong natalisod ako. May pagkakataon pong nadapa ako dun sa daan ng aking pagbabago. Isang gabi, Mama Mia, wala po akong pinagkakaabalahan noon. Busy si Aya dahil umuwi siya sa kanila kasi nga magma-Mother's Day noon. Siyempre, kailangan niyang kasama ang mama niya. Ako naman, siyempre, naganda din ako ng maliit na pa-surprise ako sa mama ko. Kailangan yon para may pa-picture at pa-video ako na maisisend kay Aya. Pero sa gabing yon, 2 araw bago ang Mother's Day sa taon na yon, nag-text ang isang ex-fling ko sa akin. Inuman naman tayo sa kondo, tara. Hindi ko alam, Mama Mia, pero parang may sariling utak noon ang aking mga paa. Tumayo ito at nagbihis ako. Nakita ko na lamang ang sarili kong nagdadrive papunta doon sa kondong sinasabi niya. Alam kong mali iyon. Ilang beses kong pinilit ang sarili kong umalis. Pero dahil 3 gabi pang hindi kami magkikita ni Aya, ay naisip kong dry na ako. Tuyo na ako nung mga panahon na yon. At atat na ako noon, Mama Mia, na may makaulayaw sa kama. Pumunta ako, nagkainuman kami. Hanggang sa dahil sa pag-iinuman na yon, Mama Mia, ay nagkaroon ulit kami ng ugnayan 2. Ewan ko ba, hindi ko ata na-delete ang numero niya dun sa cellphone ko eh. Siguro dahil klaro sa kanya na fling lang kaming 2. No strings attached, kumbaga. Ang dinilit ko lang naman ay yung mga nagde-demand, yung mga girlfriends ko. Pero yung ka-fling, hindi ko po dinilit yun, kaya nagkaroon ng pagkakataon na makapag-text siya sa akin. Mama Mia, inumaga na kami sa inuman at sa pagkaulayaw naming 2 sa kama. Kaming 2 lang kasi noon. Habang nag-iinuman kami ay kung ano-anong trip pa at posisyon ang ginawa namin. Kaming 2 kasi ng babaeng ito
ay halos magkasabay kami at magkapareho kami ng trip pagdating sa hilig namin sa tawag ng laman. Kaya nasasatisfy niya talaga ako pagdating doon. Mama Mia, habang nag-iinuman kami at magkaulayaw ay nawala po sa isipan ko ang girlfriend kong si Aya. Kinabukasan, Mama Mia, hindi ko alam na meron na palang isang virus na nakapasok sa cellphone ko. Isang letrato dun sa cellphone ko, Mama Mia. Kaming dalawa nung ka-fling ko. Nakaakbay sa isa't isa at parehong walang kahit na anumang saplot. Hindi ko alam na nandun pala yun sa cellphone ko, Mama Mia. Kampante ako noon na wala iyon. Hindi ko na kasi maalala ang iba pang mga pangyayari nung gabing yon. Basta ang naalala ko lang, kinabukasan ay agad kong dinilit ang text niya sa akin para walang ebidensya. Ang hindi ko alam ay meron na palang nagtatagong ebidensya dun sa gallery ng cellphone ko. At dahil naghihiraman kami ni Aya ng cellphone, nagpicture siya dun sa cellphone ko dahil yung cellphone ko, Mama Mia, ay latest model po noon ng iPhone. Nagpicture siya ng kanyang sarili. Send mo sa akin yung picture ko, ha? Sabi niya. Ikaw na mag-send. Hawak mo na yung cellphone ko eh. Yun ang pagkakamaling nagawa ko, Mama Mia. Kung bakit ba kasi siya pa ang pinag-send ko ng selfie niya sa kanyang sarili. Sana ako na lang, hindi sana ako ang nakakita dun sa picture namin nung ka-fling ko. Nagulat ako, Mama Mia, nung biglang nagbago ang mood ni Aya. Uuwi na ako, sabi niya habang nilalapag sa mesa ang cellphone ko. Bakit? Anong nangyari? May nangyari ba? Uuwi na ako, George, at tapos na tayong dalawa. Ano? Aya naman, huwag kang magbibiro ng ganyan. Di magandang biro yan, ha? At ano to, George? Eto ba, magandang biro? Sabi niya, Mama Mia, at bigla niyang binuksan ulit ang cellphone ko at pinakita yung larawang sinasabi ko sa inyo. Tulala at hindi ako makapagsalita noon. Hindi ko kasi alam na nag-e-exist yun sa loob ng phone ko. Wala akong masabi, Mama Mia. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbasag. Umiyak lang siya habang hawak niya ang cellphone ko. George, akala ko kaya mo nang tumino. Akala ko ako na yung huling babae sa buhay mo. Dahil 'di ba, inamin mo naman sa akin ang lahat ng mga kalokohan mo. Akala ko ako na pero mali pala ako. Hindi ko alam kung kakayanin mo pa bang magbago. Tumalikod siya, Mama Mia. Pagkatapos niyang ilapag ulit sa mesa ang cellphone ko. Kahit anong tawag at habol ko sa kanya ay hindi na siya nagpapigil. Pilit niyang tinutulak ang kamay ko na pilit ring humahawak sa kamay niya. Pilit akong nagmakaawa noon sa unang pagkakataon pero hindi na niya ako binigyan ng pansin. Simula noon ay hindi ko na muling nakausap pa si Aya. Sinubukan ko siyang tawagan, Mama Mia, pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Hanggang sa parang blinak na nga niya talaga ako ng tuluyan. Pinuntahan ko siya sa trabaho niya. Pinuntahan ko siya sa kanyang bahay. Nagpadala ako ng sulat, nagpadala ako ng mga bulaklak pero wala. Ganun pala ang mga kalmadong babae, Mama Mia, kung magmahal at masaktan. Kalmado lang silang magmahal, hindi yung nagnanag sa'yo, hindi yung nagdedemand sa'yo. Pero kapag niloko mo sila ang klase ng babaeng hindi na talaga magdadalawang isip na tuluyan kang iniwanan.
dahil tuluyan nang nawala si Aya sa buhay ko. Mama Mia, dun ko naramdaman ang bigat na hindi ko pa naranasan kailanman sa dami ng babaeng umalis sa aking buhay. Dahil si Aya lang ang hindi ko iniwan. Si Aya lang ang hindi ko ginost at hindi ko tinalikuran. Pero siya ang umalis sa buhay ko. Kahit na wala na si Aya, Mama Mia, ay nagpatuloy pa rin naman ang buhay ko. Kahit na ilang beses ko kasi siyang suyuin ay hindi na po siya nagpapadala sa mga pagsuyo ko kaya wala na po talaga akong nagawa. Ginawa ko ang lahat pero wala po talagang nangyari. Kaya naman ang siste ay bumalik ako sa dati kong gawi. Bumalik ako sa dati kong laro. Pero sa pagkakataon na to, Mama Mia, ay may nagbago na. May iba na. Dati kasi, pinagpapatuloy ko ang laro na yun dahil sa excitement at kilig na nararamdaman ko. Pero matapos na mawala si Aya sa buhay ko, kahit na nagbalik ako sa dami ng babaeng nakakakana ko sa kama, ay wala na po yung kilig. Wala na yung excitement. Parang inulit ko na lang ang script pero wala nang saysay sa pagkakataong ito. Lahat ng babae dumadaan lang. Walang gustong manatili. At ako naman, wala nang gustong pigilan pa. Hanggang isang araw, Mama Mia, siguro mga 7 o 8 buwan iyon matapos ang paghihiwalay namin ni Aya. Nakita ko siya, Mama Mia. May kasama siyang isang lalaki. Hindi kagwapuhan, hindi kakisigan katulad ko. Pero tawa ng tawa si Aya. Iba ang liwanag ng kaniyang mukha. Hindi ako nagpakita sa kanya. Hindi ako lumapit. Pero Mama Mia, may kurot po sa dibdib ko at hindi ko na namalayan na tuluyan na palang umagos ang mga luha sa mga mata ko. Sa dami-dami ng babaeng niligawan at naikama ko, si Aya lang ang tanging babaeng nagpaiyak sa akin sa simpleng pagtawa at pagngiti niya kasama ang iba. Hanggang sa nabalitaan kong ikinasal na po si Aya, Mama Mia. Nabalitaan kong naging maganda na ang buhay niya. Lumipas ang mga taon. At ngayon, 36 years old na ako, Mama Mia. Tahimik ang buhay ko. Nasa iisang babae lang ang isip ko. Pero kahit anong gawin ko, ang babaeng yon ay hindi na kailanman magbabalik pa sa aking piling. Wala akong asawa, Mama Mia. Wala rin akong anak. May kotse ako, may bahay, may savings, may magandang trabaho. May mga babaeng umaaligid-aligid sa akin. May mga babaeng nakakama kung kailan ko gusto pero parang may kulang pa rin sa puso ko. Alam ko kung anong kulang sa akin. Kulang ako ng taong totoo kong minahal. Kulang ako ng taong ako mismo ang sumayang. At kung may batang lalaking tulad ko noon na naglalaro ng damdamin ng iba, sana po marinig niya itong naging kwento ko. Ang puso ng isang babae ay hindi laruan. At kahit ilang beses ka pang manalo sa laro, kapag dumating na ang tamang tao at nasaktan mo rin ito, sa huli, ay wala pa rin ang mga panalong yon. Sa huli, wala ka pa rin panalo. Dahil sa dulo, kapag nasaktan mo ang taong totoo mong mahal at totoong nagmamahal sa'yo, ikaw lang din ang talo. Maraming salamat, Mama Mia, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig para sa oras na nilaan nyo dito sa aking kwento. Sana po ay may natutunan yung iba sa naging kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang, isang lalaking punong-puno ng panghihinayang, George.
Wala naman talagang gumagawa ng kabulastugan na naging masaya at naging panalo sa huli. Kung nananalo ka pa ngayon, well, hindi pa huli yan. Hindi pa yan yung peak-peak ng iyong paglalaro. Dahil kapag nananalo ka pa at madumi kang maglaro o marumi ang pinaglalaruan mo, hindi pa yon ang endgame. Sa lahat ng mga lalaki o babae man, o kahit na anong gender preference mo pa sa sarili mo, na katulad ni George na naglalaro ng damdamin ng iba, lagi niyong tatandaan na lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Lahat ng pagpatak ng luha ay pagbabayaran mo yon ng higit pa. At siguro ang pinakamatinding kabayaran sa ginawa mo, George, ay nananatili kang mag-isa at nananatili kang kulang pa rin sa kabila ng dami ng atensyon, sa kabila ng dami ng putahing napunta sa'yo at natikman mo. Sa ending ay wala ka pa ring panalo, gaya ng sabi mo. Maraming salamat, George, sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Sa lahat ng mga George dyan, hindi George yung pangalan, kundi George yung ginagawa sa kanilang buhay. Naku naman, please lang, magbago ka na bago mahuli ang lahat, 'di ba? At syempre, para naman maparinggan mo yung iba na kilala mo, ay i-share mo itong kwentong to. Lalo na kapag may kilala ka dyan sa iyong mga social media accounts na alam mo na, gumagawa ng ganito, i-share mo to bilang parinig sa kanila. Charot. At saka i-like mo na rin. Syempre, kung hindi ka pa subscriber dito sa ating channel, please naman ako sa pag-subscribe dito sa channel natin. At syempre po, kapag nakapag-subscribe na, i-click nyo na rin ang notification bell para lagi po kayong nakakaalam at nauunang malaman na meron pala tayong kwentong ina-upload sa araw na to. Ganon. At naku po, meron po tayong panibagong pakulo dito sa ating YouTube channel. Si YouTube kasi ang may sabi nito may ano ba yung tawag nun? Membership dito sa channel natin. And yes, naghahanap na po kami ng magandang pwedeng ihandog sa mga members nitong channel natin. Hindi lang basta subscribers kundi members nitong ating channel. Naghahanap at nag-iisip na ako ng mga kakaibang pakulo dito. Kaya naman, abang-abang kayo dyan. At syempre, sa mga members na natin, maraming salamat. Di ko alam sa pag-upload ng videong ito kung may bago na tayong member. Pero as of now, as of recording this video, ang member natin ay si Freaky pa lang. Isa pa lang. Kaya please pa-member na po kayo. And syempre, kung may sarili rin kayong kwento ng inyong buhay, magpadala kayo dyan. Email lamang kayo dyan sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Sorry na po. mamamiacdo0317@gmail.com. Pero yung M na nauna hindi po yun capital letter. Small letter po yun lahat. Okay? At syempre, bago tayo umalis at bago tayo magpaalam, panahon na para tayo naman ay magbasa ng ating mga pa-shoutout dito sa ating channel. Hi, ako kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you very much for always supporting this channel. And syempre, hello rin kay Zaida Vidal, kay Gimaras Girl, maraming salamat sa iyong walang sawang pakikinig at pagmamahal dito sa ating channel. Naku naman talaga kayo, Hello din ako kay Jaya Diagan, maraming salamat. Puriza Tagiwalo, 3MK Plus One Corporation. Sa admin ladies dyan, ay kay Ronnie Lansangan, kay Lenny Rosario, maraming salamat. Hello rin ako kay Viva OFW, excuse me po, Rosana Crisostomo, Mayet G, Aksa Heliana at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Pasensya na kung maaga kong tatapusin itong video na to dahil alam nyo na, ang ating lalamunan ay hindi na siya giving. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, ako po si Mama Mia. Paalam at mag-ingat po kayo palagi.